Ito, mula na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa ating mga pagbati. Nabati po natin ang ating mga kapatiran dito sa Kaibiga at Bagbagin sa pangunguna ng ating Pastor Jeff Haspi at sa kanyang may bahay. Gayun din ang ating mga kaibigan dyan sa trabaho ay binabati natin sila ng isang magandang gabi. At binabati natin ang Family Juan, Family Bayon, Family Durumal, Family Mercado, Family Puertes, Family Miguito, at yun din ang Family Ayag dyan sa Valenzuela. At lahat ng ating mga viewers na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, ay ating pong i-share, i-like ang ating programa upang ito po ay makatulong po sa inyong pagsusuri sa banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. So tayo po ay babati, no? Babanggitin po natin ating mga kaibigan at binabati natin ang ating mga kaibigan pastor, no? Sa pangunguna ni Pastor Resty Tihome dyan sa Quezon City at si Pastor Willie Peralta. At hindi binabati rin natin si Pastor Jimmy Estumago at Pastor Miller Reyes na ating mga kaibigan na pastor. Sa ating katrabaho, binabati natin yung ating si Foreman Edwin at si Gilbert Flores, Albert Ilisan and Ando Ilisan, si Junior Barsaga, Joel Nino, at si Rat de la Pierre, Rapi Marquez at George Oliva. At sa lahat ng ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, ay binabati po namin kayo ng isang magandang gabi. Tayo po mga kaibigan ay tuloy-tuloy na, no? Salamat sa Panginoon Diyos na tayo po ay muling nagkita-kita, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo po ay mag-uusap muli sa isang topiko na napakahalaga, mga kaibigan at mga kapatid. At ito po ay ni-request ng ating isang kapatiran dahil ang paayag niya sa aking kanina ay tinatanong siya ng isang pastor ng Jehovah's Witnesses na pinapahanap, mga kaibigan at mga kapatid, kung totoo ba na itong lupa na ito ay masusunog ba, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil isa po sa paniniwala ng mga Jehovah's Witnesses sa ating mga kaibigan na Jehovah's Witnesses na ang paraiso daw ay dito rin po sa lupa na ito. At yung lupa na ito, mga kaibigan at mga kapatid, ay dito raw ang paraiso at ang tanging makakapasok lamang ay ang 144,000, mga kaibigan at mga kapatid. So, sasagot po tayo, mga kaibigan, ayon po sa kanilang ginagamit na talata. Isa po sa ginagamit nilang talata upang patunayan na ang paraiso raw ay nasa lupa at ang lupa rin na ito, mga kaibigan, ay mananatili magpakailanman. Yung lupa po na tinutukoy nila, yung lupang itong kasalukuyan kung saan tayo po ay naninirahan. At dito raw po ang paraiso at tanging 144,000 lamang, mga kaibigan, ang makakapasok doon. At lahat po yon ay puro mga kaanib sa Iglesia ng Jehovah's Witnesses, no? So majority lahat, mga kaibigan, sila yun ang yutukoy na 144,000. Pero sagutin po natin, mga kaibigan, mga kapatid, totoo po ba na sila yung tinutukoy na 144,000, mga kaibigan at mga kapatid? Kung ating pong susuriin, mga kaibigan, ay hindi lamang po 144,000 ang nakita ni John Beloved sa Book of Revelation sa chapter 7, ay ito po ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Chapter 7 at versikulo 3. At nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan
na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. So ito pala mga kaibigan, yung 144,000, ang ginatukoy po rito ay ang mga anak ni Israel, yung tribes of Israel. Ito po sabi sa verse 5, sa angka ni Huda ay 12,000 ang tinatakan. Sa angkan ni Ruben ay 12,000. Sa angkan ni Gad ay 12,000. So, ibig sabihin mga kaibigan, puro po ito mga anak ni Israel. Galing ito sa angkan ni Israel. Ito pong 144,000. At kung titignan po natin sa verse 9, ay ganito. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako. Pagkatapos po na makita ni Juan yung 144,000 na sila po ay tinatakan, sabi ni John sa verse 9, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako. Narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangandaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. So hindi lamang po mga kaibigan, mga kapatid, ang 144,000 na tribe ni Israel ang nakita po ni John Beloved, kundi nakakita rin siya mga kaibigan na mula sa bawat angkan, bawat wika, bawat bayan, ito po mga kaibigan ay pinaputi ng dugo ng kordero. Kaya kung sasabihin nila na yung 144,000 ay sila yun, mga kaibigan at mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa angkan ni Israel. Unang-una, yung iba dyan sa kanilang miyembro, hindi naman mga Hudyo. Karamihan, mga Amerikano, mga kaibigan, mga kapatid, at yung iba naman ay Pilipino. So, kung sasabihin nila na sila 144,000, maaari pang tanggapin natin na sa Revelation chapter 7 verse 9, doon sila mabilang, no? Kasi galing sa bawat bansa, bawat wika, bawat angkan, bawat bayan. Pero kung sasabihin nila na yung 144,000 na angkan ni Israel ay sila yun, mga kaibigan, mga kapatid, ay malaki pong kasinungalingan yan, mga kaibigan. Kaya narito po tayo upang hindi po upang labanan sila o awayin sila, mga kaibigan, kundi narito po tayo upang itama po natin yung mga aral na mali. Dahil ang obligasyon po ng isang mangangaral sa ikalawang Korinto 10 at ang bersikulo po ay 4, ano ang pahayag ng mga apostol? Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. So, ang pakikipaglaban po mga kaibigan ng mga mangaral at ng mga apostol, yung mga maling haka, mga kaibigan at mga kapatid. At yung karunungan na nagmamataas laban sa Diyos. Kasi mga kaibigan at mga kapatid, sa panahon po natin, napakarami na pong mga ngaral, no? Kaya kailangan suriin natin yung itinuturo ng isang mga ngaral. Kaya nga ang pahayag sa unang 1:4:1, sabi doon, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bula ang propeta sa sanlibutan. So mga kaibigan, tayo po ay tutungo po sa topic, no?
na ang paniniwala po ng ating mga kaibigan na Jehovah Witnesses na ito rin pong lupa na ito ay ang mamanahin natin, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil ito po ang ginagamit nilang talata na ang lupa raw na ito, mga kaibigan, ay mananatili magpakailanman. Tungayan po natin yung kanilang mga talata na ibinigay para patunayan na ang paraiso raw, mga kaibigan, ay dito sa lupa na ito na kasalukuyan, mga kaibigan, na ating tinitirahan, narito raw ang paraiso at ang lupa na ito ay mananatili magpakailanman ayon sa kanilang paniniwala. So tingnan po natin sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 1 at ang bersikulo, mga kaibigan, ay 4 ay ganito. Isang salin ng lahi ay yumayaon at ibang salin ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay nananatili magpakailanman. So ito paniniwala nila, mga kaibigan. Sabi diyan, ngunit ang lupa ay nananatili magpakailanman. Kaya naniniwala sila, mga kaibigan, na ang paraiso ay dito rin po sa lupa magaganap. At ang lupa na ito, mga kaibigan, ay hindi mawawala. At sila po ay maghahari dito ng 1,000 taon na kasama ang ating Panginoong Jesucristo. At hanggang sa eternity, ito pa rin yung lupa na yun, mga kaibigan at mga kapatid. Isa po yan sa matibay na talata na kanilang pinanghahawakan na ang lupa ay mananatili magpakailanman ayon po sa kanilang doktrina. No? Isa pang talata, mga kaibigan, sa awit 37 ay ano ang pahayag ng banal na kasulatan na isa rin po ito sa kanilang pinanghahawakan, mga kaibigan, na talata. Sa 37 at ang bersikulo po ay 29. Mamanahin ng matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. So ayon po sa talata, mga kaibigan at mga kapatid, mamanahin ng matuwid ang lupain at tatahan doon magpakailanman. So mga kaibigan, hindi po natin karakter na kontrahin po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi po namin kinukontra ang Ecclesiastes chapter 1 verse 4 at gayon din ang 37 verse 29 ng aklat ng awit, mga kaibigan. Hindi namin kinukontra ito. Yun nga lang, nagkakaroon ng problema dahil din po sa unawa. No? So ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, tama ba, mga kaibigan, na ang lupa na ito ay dito raw ang paraiso at ang lupa na ito ay mananatili magpakailanman ayon po sa kanilang paniniwala? Dahil binasa nga natin yung kanilang batayan, tignan po natin, mga kaibigan, ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, dito po sa aklat ng Mateo 24 at ang bersikulo po ay 35, ano ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mga bagay na ito? Tingnan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. So hinahalin tulad po, mga kaibigan, no? Hinahambing po ng Panginoong Jesucristo na yung langit at lupa ay lilipas. Ngunit yung kanyang mga salita ay hindi lilipas, mga kaibigan. So ibig sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, mas matagal umiral yung kanyang salita kaysa doon sa langit at lupa. At pinapahayag niya, langit at lupa ay lilipas, mga kaibigan, mga kapatid. So, kung pinapahayag ng Panginoong Jesucristo na ang langit
at lupa ay ililipas. Kinokontra ba ng Panginoong Jesucristo ang nakalagay sa Ecclesiastes chapter 1 verse 4 at sa Psalms 37 verse 29? Hindi po, mga kaibigan at mga kapatid. Mamaya dadaanan po natin yan kung paano po natin yan ipapaliwanag. Ngayon po, sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ang langit at ang lupa ay lilipas. At meron ding pinahayag ang ating Apostol Pablo, mga kaibigan, sa 2 Korinto 4 at ang bersikulo po ay 18. Ano ang pagpapahayag ng ating Apostol Pablo tungkol sa mga bagay na ito, mga kaibigan at mga kapatid? Tungayan po natin sa 4:18 ng unang Korinto. Ito ang pahayag ng banal na kasulatan. Samantalang kami, yung mga apostol, ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Tatapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So, pahayag ni Apostol Pablo, mga kaibigan, sila raw ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita. Dahil ang katwiran ni Apostol Pablo, yung mga bagay na nakikita ay merong katapusan. Ito, mga kaibigan, mga kapatid, yung langit at lupa na itong kasalukuyan na ito, yung lupang ating tinitirahan at yung langit na nililiparan ng mga eroplano at nililiparan ng mga ibon, lahat ng bagay na yan, mga kaibigan, nakikita po natin yan. No? Sabi ni Pablo, ang lahat ng mga bagay na nakikita, may katapusan. Yung bagong langit, bagong lupa, mga kaibigan, hanggang ngayon, hindi pa naman natin nakikita Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Hindi pa po natin nakikita yung bagong langit, bagong lupa. Pero itong kasalukuyang langit at lupa, nakikita po natin to. Therefore, kung nakikita po natin yung langit at lupa sa kasalukuyang ito, so ibig sabihin ni Apostol Pablo ay meron itong katapusan, mga kaibigan, mga kapatid. Totoo ba sinasabi ng banal na kasulatan na merong katapusan ang langit at lupa? Pahayag ng ating Panginoong Jesucristo, again ang langit at ang lupa ay lilipas. Paano po ba lilipas ang langit at ang lupa, mga kaibigan at mga kapatid? Ano po ba ang mangyayari na sa langit at lupa na ito kung bakit sinasabi ng Panginoong Jesucristo na ito po ay lilipas? Tungayan po natin ang pahayag ni Apostol Pedro dito po sa 2 Pedro 3 at ang bersikulo po, mga kaibigan, ay 9. Umpisahan po natin. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ito po ang sabi, mga kaibigan, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinaglalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod siya na hindi niya ibig ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. So, ang pahayag ng iba, yung mga gawa raw na nasa lupa, yun lang yung masusunog. Pero sabi ni Apostol Pedro, ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Tuloy, yamang ang lahat na mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Pag sinata, mga kaibigan, yung mga bagay na ito, yung langit at lupa, yung langit, yung mga bagay na sa langit,
yung lupa at yung mga bagay na nasa lupa, sabi ni Pedro, yamang mapupugnaw ang mga bagay na ito. Ano nga anyo ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. So, ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, yung langit at lupa po, ayon po sa ating Apostol Pedro, ito po ay mapupugnaw, mga kaibigan. No? Pag sinabi mapupugnaw, ito po ay mawawala. Ito po ay matutunaw, mga kaibigan. Tuloy po natin. Sa 12, na ating hinihintay ang pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. So dahil pala sa sobrang init, mga kaibigan, yung mga bagay sa langit ay matutunaw. No? Yung lupa susunugin, yung gawang nasa lupa ay susunugin, mga kaibigan. Ito mga kaibigan, isang apoy lang naman yung ginamit dito. Yung apoy na ginamit sa langit, yun din po yung apoy na ginamit sa lupa. Kung mapupugnaw yung mga bagay sa langit, mga kaibigan, mapupugnaw din yung mga bagay na nasa lupa. Pagkatapos nito, mga kaibigan, ay mapupugnaw ang lahat ng mga bagay, sabi ni Pedro, yamang ang lahat ng mga ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ang pahayag niya sa verse 13? Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. So tayo mga kaibigan, naghihintay po tayo ng bagong langit at bagong lupa. Kung ito na pala yung bagong langit, bagong lupa, at dito na pala yung paraiso, mga kaibigan, pahayag ng iba, bakit naghihintay pa tayo ng bagong langit, bagong lupa? Ito na pala yung lupa na yun at hindi pala nagbago. So, pinapakita mga kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpapahayag na ang langit at ang lupa ay lilipas, ay ito naman mga kaibigan ay pahayag din ng Apostol Pedro dito sa ikalawang Pedro 3:10 na ating binasa. So, hindi po magkakontra yung pahayag ng Panginoong Jesucristo at hindi rin kontra yung pagpapahayag ni Apostol Pedro. So, ano naman ang pagpapahayag ni Juan, mga kaibigan at mga kapatid? Sumasang-ayon ba yung aklat ni Juan na kanyang sinulat sa Book of Revelation sa 2 Peter chapter 3 verse 10? Tingnan niyo po sa aklat ng Revelation chapter 21 verse 1, sabi rito, "And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea." Sa Tagalog, "At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na." So, sabi po ni John, nakita ko ang bagong langit at bagong lupa. Pagka merong bago, mga kaibigan, siyempre meron pong luma. Dahil sabi ni John, mga kaibigan, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa, mga kaibigan, ay naparam. So, isabihin, kaya merong bagong langit, bagong lupa, dahil yung unang langit at unang lupa, wala na yun. Naparam na nga, mga kaibigan at mga kapatid. At bakit pipilitin ng ating mga kaibigan, ng mga saksi ni Jehovah, na ito pa rin yung lupa ng kanilang pagkaharian? Ipinapahayag na nga ni John na merong bagong langit at bagong lupa. At ito, mga kaibigan, ay mapupugnaw sa matinding init. Ayon po kay Apostol Pedro, mga kaibigan at mga kapatid. Kung titignan po natin, mga kaibigan, sa Sefanyas 1, at ang bersikulo po ay 18, ano ang pagpapahayag niya tungkol sa mga bagay na ito? Tignan po natin, mga kaibigan, sa verse 15, umpisaan po natin.
Ang araw na iyon ay kaarawan ng kapuutan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman, kaarawan ng pakakak at ng hudyatan, laban sa bayang nakukutaan at laban sa mataas na kuta. At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nangagkasala laban sa Panginoon. At ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kaarawan sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Sumaliwanag ito mga kaibigan, meron talagang kawakasan. Sabi rito mga kaibigan ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho. So, merong bagong langit at merong bagong lupa mga kaibigan. May pinapahayag ang banal na kasulatan. Dahil sabi ni John, yung bagong langit, no? Merong bagong langit, bagong lupa, sapagkat yung unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Kaya tama yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus na ang langit at ang lupa ay lilipas, tatapat ang kanyang mga salita ay hindi lilipas. So ano yung langit at ang lupa ay lilipas? Yun po yung unang langit at yung unang lupa. Itong langit at lupa na ito na ating tinitirahan sa kasalukuyan mga kaibigan. Nilipas ito dahil sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang lahat ng mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yung bagong langit, bagong lupa, hindi pa nga natin yung nakikita, mga kaibigan, mga kapatid. So, kaya may pangako ang Panginoon, mga kaibigan, na bagong langit at bagong lupa. At hindi talaga ang lupa na ito. Bakit? Bigyan po natin ng tibay ang pagpapahayag ni Apostol Pablo. Sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 16, tignan po natin. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Ulitin ko po. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang sa langit. Mga kaibigan, mga kapatid, maliwanag po ang pahayag, nagnanasa sila, mga kaibigan, ng lalong magaling na lupain sa makatuwid ay ang nasa langit. Hindi po yung nag-umpisa sa lupa, no? Yung lupain na yun, kundi yung lupain, mga kaibigan, sa makatuwid bagay ang nasa langit. Tuloy po natin. Kaya, hindi sila ikinahihiya ng Diyos na tawaging Diyos nila. Kaya hindi sila ikakahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila. Sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Meron palang nakahandang bayan, mga kaibigan. Yung mga taong dapat, no, yung mga taong mapapalat, yung mga taong maliligtas. Meron pong nakahanda sa kanila, mga kaibigan at mga kapatid. So, mayroong lalong magaling na lupain. At hindi po dito yan, mga kaibigan at mga kapatid. Tuloy po natin. Tignan po natin sa 13:14 ng Hebreo pa rin. Tignan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat dito, tukoy po rito, mga kaibigan, dito po sa sanlibutan, ay wala tayong bayan na namamalagi. Sabi po, mga kaibigan, mga kapatid ni Apostol Pablo,
Dito, wala po tayong bayan na namamalagi. Ngunit, hinahanap natin ang bayan na darating. So, meron palang darating mga kaibigan at mga kapatid. Merong bagong langit, merong bagong lupa, at doon sa bagong langit, bagong lupa, meron pong bagong Jerusalem, mga kaibigan at mga kapatid. At lahat ng mga bagay, mga kaibigan, lahat ay mga bago, sabi po na nakalukluk sa luklukan. Kung titignan po natin sa Revelation chapter 21 verse 1, umpisahan po natin, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buwat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nangagagayakan talaga sa kanyang asawa. So nakita po ni John yung bagong langit, bagong lupa, at nakita niya po ang bagong Jerusalem. Hindi na yung lumang Jerusalem, hindi na yung dating Jerusalem, kundi ito po bagong Jerusalem, mga kaibigan at mga kapatid. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, siya'y mananahan sa kanila, at sila ay magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sasa kanila at magiging Diyos nila. Tuloy po natin. At papahirin niya ang bawat luwa sa kanilang mga mata. Di na magkakaroon ng kamatayan kasi pati yung ating katawan, bago na rin mga kaibigan. Yung una nating katawan, yung luma nating katawan, namamatay. Pero pagdating po rito, hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng panambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una, mga kaibigan. Tingnan niyo mga kaibigan, pasinin niyo po. Yung mga bagay ng una ay naparam na. Mga kaibigan, malinaw po mga kaibigan, yung mga bagay ng una naparam na. Ayon po sa talata. Sa verse 5, at yaong nakalukluk sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Kasama na yan yung bagong langit, bagong lupa, ang bagong Jerusalem, pati yung ating bagong katawan, mga kaibigan at mga kapatid. Lahat po yan, sabi niya, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Sabi niya mga kaibigan, at sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Yung nagsalita pala na ginagawa niyang bago ang lahat ng mga bagay, yun pala ay tapat at tunay. Hindi natin yung pwede pagsinungalingan, mga kaibigan at mga kapatid. So, meron pong katapusan ang langit at lupa na ito na kasalukuyan na ating tinitirahan ngayon. Kaya meron pong bagong langit, bagong lupa, mga kaibigan at mga kapatid. So, dahil sabi ni Kristo sa Mateo chapter 5, tignan po natin at sa versikulo ay 5 ay ganito po mga kaibigan at mga kapatid. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. So, yung tutukoy po mga kaibigan sa Psalms chapter 37 verse 29 at dito po sa Matthew chapter 5 verse 5 na mamanahin po ang lupa ay parehas lang po yan mga kaibigan. Ano po klaseng lupa na ito? Sabi ni Pablo, meron tayong lalong magaling na lupain sa makatwid bagay ang nasa langit. Mga kaibigan, mamanahin natin yung lupa. Bakit? Bagong langit, bagong lupa. Yun po ang ating mamanahin. Kasi yung unang langit at ang unang lupa, ito po mga kaibigan ay mawawala. Ito rin po ay mapaparam. Tingnan po natin mga kaibigan ang sinasabi ni Isaiah sa 24 at ang versikulo po ay 19 hanggang 20. Ano ang pahayag ni Propeta Isaiah tungkol sa mga bagay na ito mga kaibigan
at mga kapatid. Tingnan po natin, no? I-share po natin at i-like yung ating video upang ito po ay makabigay po ng tulong sa mga nagsusuri. Ang lupa ay nagibang lubos. Ang lupa ay lubos na nasira. Ang lupa ay nakilos ng di kawasa. Sub 20. Ang lupa ay gigiray na parang lango at mauuga na parang dampa. At ang kanyang pagsalangsang ay magiging mabigat sa kanya at mabubuwal at hindi na magbabangon. So yan po mga kaibigan ang pahayag ni Propeta Isaias na ang lupa raw ay nagibang lubos. Ang lupa ay lubos na nasira. So ito mga kaibigan at mga kapatid, kaya merong bagong langit, merong bagong lupa na ipinangako. Kaya sabi po mga kaibigan ng Diyos na nakalukluk doon sa luklukan, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Yung bagong langit, bagong lupa. Sapagkat yung unang langit at ang unang lupa ay naparam na mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, paano kung sasabihin nila, Padre Ariel, paano itong nakalagay sa Ecclesiastes chapter 1 verse 4 na kanilang pinangahawakan ay ganito. Isang salin ng lahi ay yumayaon at ibang salin ng lahi ay dumarating. Ngunit ang lupa ay nananatili magpakailanman. So, ibig sabihin mga kaibigan, habang merong saling lahi, yung lupa raw po ay nananatili magpakailanman. May words kasi sa Bible na nananatili at meron din pong mananatili. Ang ginagamit po mga kaibigan sa bagong langit, bagong lupa ay yung word na mananatili. Tingnan po natin mga kaibigan sa aklat ng Isaiah chapter 66 verse 22. Ano po ang nakasulat dito? Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayoy, mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. O sabi diyan mga kaibigan, mananatili yung bagong langit, bagong lupa. Kaya lang nananatili yung lupa magpakailanman dahil dun sa mga tao na bawat saling-saling lahi. Ngunit ayon po sa pahayag ng iba, yung lupa na nananatili magpakailanman, yun din po yung lupa ng bagong langit, bagong lupa, mga kaibigan, na magpakailanman ay mananatili. Dahil yung lupa ngayon at yung langit ngayon sa kasalukuyan, pinahayag ni Kristo, ang langit at ang lupa ay lilipas. At sabi rin ni Apostol Pablo, mga kaibigan, ang lahat ng mga bagay na nakikita may katapusan, tatapwat. Ang lahat ng mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan, mga kaibigan. At nandiyan na nga po yung bagong langit, bagong lupa na hindi pa po natin nakikita. Yan po ay mga walang hanggan. Kagaya po ng ating Panginoon Diyos, hindi po natin siya nakikita. Kaya ang Panginoong Diyos natin ay walang hanggan, no? Wala siyang katapusan, siya po ay infinite God, no? Mula siya sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Kaya mali ang claim nila na yung paraiso ay dito raw sa lupa na ito at yung lupa na ito ay hindi raw ito susunugin at ang langit din ay hindi rin susunugin, kundi ito ay mananatili magpakailanman. Ina-apply po natin yung salita na ang lupa ay mananatili magpakailanman, doon po yun sa bagong langit at bagong lupa. Yung bagong lupa po, yung mananatili magpakailanman. Pero yung lupa natin sa kasalukuyan, ito po mga kaibigan ay masisunog, ito po ay magkakaroon ng wakas, at ang lupa naman mga kaibigan ay matutunaw. Nasa banal na kasulatan ba na ang lupa ay matutunaw? Tingnan po natin ang pahayag ni David tungkol sa mga bagay na yan mga kaibigan at mga kapatid. Dito po sa aklat po ng awit, makikita po natin ang pahayag ng banal na kasulatan na
sinasabi ni David na matutunaw yung lupa, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi kailangan, mga kaibigan, malaman natin kung meron bang katapusan ang lupa na ito. Ito ba ay natutunaw? Ito ba ay mawawala? Pinapahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan, ni David na ang lupa raw po ay matutunaw batay po sa kanya, mga kaibigan. Tingnan niyo po sa Awit 75 verse 3, ang lupa at ang lahat na taga rito ay natutunaw. Aking tinayo ang mga haligi niyoon. Maliwanag po, mga kaibigan, ang pahayag ni David na ang lupa at ang mga taga rito ay matutunaw. So, kung matutunaw po ang lupa, mga kaibigan, mawawala. So, ang Diyos po ay gagawa ng bagong langit, bagong lupa na tinatahanan po ng katwiran. Pag tayo po na sa bagong langit, bagong lupa na, wala na po yung ating mga alaala nung una, mga kaibigan. Wala nang lungkot, wala nang iyak, wala nang kamatayan, dahil yung mga bagay ng una ay hindi na mapapasa pa isip pa natin. Ayon po sa aklat ng Isaiah chapter 65 verse 17, tingnan niyo po, mga kaibigan at mga kapatid, ang pahayag ng banal na kasulatan ay ganito. Sapagkat narito ako'y lumikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi na maaalala o mapapasa isip man. So pag tayo po niya sa bagong langit, bagong lupa, yung mga bagay ng una, hindi na natin yung maaalala, mga kaibigan. Yung mga sakit, yung mga kabiguan, wala na po yan sa bagong langit, bagong lupa, at papahiran niya bawat luwa ng mga mata. Wala nang dalamhati, wala nang hirap, wala nang kalumbayan. Higit sa lahat ay wala nang kamatayan, mga kaibigan. Isa pang tanong, ang sabi niya, meron po ba kayong mababasa na quote up sa Biblia? Ang quote up po, mga kaibigan, ay nakasulat po sa Bible. No, pangkaraniwang tawag dito ng iba ay tinatawag po nila itong rapture. Sasagutin ko na rin po, mga kaibigan, kasi hinahanapan yung ating kapatid ng word na quote up. Sa una Thessalonica 4 at ang bersikulo po ay 17 ay ganito. Kung magagayoy tayong nangabubuhay ng natitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Yung salita pong aagawin kasama nila, yung salitang aagawin po sa English po ay quote up, mga kaibigan at mga kapatid. And then we which are alive and remain shall be caught up together with them and the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Sabihin niya, mga kaibigan, totoo po yung salitang quote up. Tawag nila rito ay rapture sa pangkaraniwan. So, salamat sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Pagpalain muli kayo ng ating Panginoon Diyos. Kung meron po kayong mga katanungan o comment, ay pwede po tayong magtanong dyan. Sasagutin po natin yan next week. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Kristo. Ito po muli, mga kaibigan at mga kapatid. Binabati po natin yung ating mga kaibigan, ating mga katrabaho, at yung ating mga kaibigan pastor, at yung ating kapatid dyan sa Dubai, at ang ating kapatid brother Norbin Sarin dyan sa Hungary. Binabati po namin kayo ng isang magandang. Palain kayo ng Panginoong Kristo.